Revelation chapter 20 verse 14 hanggang 15. Tang sino mang hindi nakasulat pangalan sa aklat na listahan ng mga taong binigyan ng buhay na walang hanggan ay itinapon sa lawang apoy. Pagkatapos, itinapon din ng kamatayan na tang Hades. Ang parusang ito sa lawang apoy ay ang ikalawang kamatayan. Mapapasin niyo po doon mga kapatid, dalawa po yung binanggit. Yung Hades at yung Lake of Fire. Yung Hades ay itinapon pa doon sa Lake of Fire. Kasi yung Lake of Fire, wala pa pong tao dito. Yung Hades, dito dumiretso lahat ng mga namatay na po na hindi kumilala sa Diyos at namuhay ng makasalanan. Ang Hades ay lugar ng mga patay. Ito ay pagpapahirap, patikim ng impyerno. Sa Greek word, ito ay Sheol, daigdig ng mga patay, face of torment, lugar ng pagdurusa at patikim ng impyerno. Lucas chapter 16 verse 22 hanggang 23. At nangyari na matay ang pulubi at siya'y dinala ng mga anghel sa kandungan ni Abraham. Namatay din naman ang mayaman at nilibing. At mula sa Hades na kanyang pinagdurusahan ay tumingala siya at nakita sa malayo si Abraham at si Lazaro sa kanyang kandungan. Right after death, meron na pong patutunguhan ang kaluluwa ng tao. Once namatay po tayo, meron ng destinasyon ito, langit o impyerno. Yung impyerno sa sinabi, sa binasa po natin, ang Hades, ang lugar ng pagdurusa, yung patikim po ng impyerno. Yung rich man po, hindi namuhay sa kalooban ng Panginoon, nagpasasa, hindi kinalala ang Panginoon. Ngunit yung pulubi, si Lazaro, namuhay po sa kalooban ng Panginoon. After niya mamatay, siya po ay pumunta na sa kandungan ni Abraham at inaaliw. At ito po ang nangyayari po kapag ang tao ay namatay. Kapag nakakilala ka sa Panginoon, tinanggap mo ang Diyos bilang tagapagligtas, diretso ka po sa kanlungan ng Panginoon, sa kapayapaan ng Panginoon. Ngunit kung ikaw ay hindi kumilala sa Diyos at hindi ka lumakad sa kalooban ng Panginoon, diretso ka po sa Hades, diretso doon po sa pagpapahirap. Basahin natin yung English version ng Revelation chapter 20 verse 14. Then death and Hades were thrown into the lake of fire. The lake of fire is the second death. Ang lake of fire ay final destination. Pagkatapos sa Hades, after final judgment, dito na po ibubulid yung Hades sa ikalawang kamatayan, sa lake of fire, sa impyerno. Itatapon ang Hades sa lake of fire. Ito yung eternal punishment. Satan, fallen angels, Antichrist, wicked people, mga hindi kumilala sa Diyos ay kasama po na ibubulid po sa ikalawang kamatayan, sa dagat-dagatang apoy. Wala pong magpapahirap dito. Lahat ay papahirapan. Kahit si Satanas po ay hindi hari dito. Hindi rin siya yung nakaupo na mag-uutos upang pahirapan ang mga tao. Siya po ay kasamang hahatulan o hinatulan ng walang hanggang kamatayan. Sama-sama pong mahihirapan ang lahat ng hindi kumilala sa Panginoon at hindi in-acknowledge po ang Panginoong Jesus habang nabubuhay sa mundo. Tatapon sa lake of fire after final judgment. Lahat ng nasa Hades, dito po ang final destination. Saka pa lang po magkakaroon ng tao sa lake of fire. Mga kapatid, pwede po tayong hindi mapunta sa impyerno. Pwede tayo maligtas po sa tiyak na kapahamakan. Huwag nating ibigin ang sanlibutang ito. 1 John chapter 2 verse 15, huwag niyong ibigin ang sanlibutan ni ang mga bagay na nasa sanlibutan. Ang pag-ibig ng Ama ay wala sa sino mang umiibig sa sanlibutan. Napakaluwang at napakalaki ng impyerno para sa mga duwag, sa mga hindi mananampalataya, sa mga taong gumagawa ng karumal-dumal, mga taong pumapatay ng kapwa-tao, sa mga taong nakikiapid, mga taong manggagaway, mga nangkukulam, mga taong sumasambaw pa po sa Diyos-Diyosan, sa lahat ng mga taong sinungaling. Lahat po ito ay kabahagi po sa dagat-dagatang apoy. Revelation chapter 21 verse 8, ngunit sa mga duwag, sa mga hindi mananampalataya, mga karumal-dumal, mga mamamatay tao, mga makpakiapid, mga mangkukulam, mga sumasamba sa mga Diyos-Diyosan at sa lahat ng mga sinungaling,
ang kanilang bahagi ay sa lawa na nagliliyab sa apoy at asupre na siyang ikalawang kamatayan. Kailangan po nating manampalataya sa Panginoong Hesus, sapagkat ang hindi pagsampalataya sa Diyos ay kabilang po na itatapon sa dagat-dagatang apoy. Marami lang pong nagsasabi, mga kapatid, na okay lang siya kahit sa impyerno, sapagkat nasasabi lang ito, hindi niya kasi alam kung ano ba talaga ang mangyayari at magaganap po sa impyerno. Sabi ng Bible, magngangalit ang ngipin. Dito'y punong-puno ng pagsisisi. Kung hindi nakapagsisi ang tao bago mamatay, sa impyerno po, puro sigaw, puro paghingi ng tawad, pagsisisi, ngunit wala na pong tsansang makaalis once na nandun ka na. Sapagkat marami na po ang pagkakataon na binigay ng Diyos na tayo po ay makapagsisi.